Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Ma'am Divine. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At hello po kay KH. Ito yung guest ko nung nakaraan. Maraming salamat sa inyo. I know you're watching right now. At maraming salamat sa encouragement. At I hope and pray na patuloy kayo i-bless ng ating Panginoon. So, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Encounter God. Life-changing moments. Marami na tayong natalakay. Encounter ni Isaiah, ni Moses, ngayon si Solomon, nakaraan si Jacob, mga encounter nila sa Panginoon. At bawat enkwentro, merong malaking pagbabago sa buhay nila. So, ngayon naman po, ituloy po natin yung patungkol po kay Solomon, dito sa 1 Kings chapter 3. Ininkwentro ng Diyos si Solomon sa isang panaginip. At dito nag-usap sila. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, ask whatever you wish. Napakasarap isipin, no? Ask whatever you wish. Pag sinabi ng Diyos yan sa iyo, ano kayang sasabihin mo, no? Si Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon, wisdom. So sabi niya rito, kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? So inihingi niya karunungan, kaalaman. At dahil dito, sabi rito, ito yung verse natin ngayong umaga, verse 13. Sabi niya rito, moreover, I will give you what you have not asked for. Ibibigay ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiningi. Napakagandang talata, no? May hinihingi ka, ibibigay ko sa iyo yon. Wisdom, sige, granted. Pero ibibigay ko rin sa iyo yung mga bagay na hindi mo hinihingi. Both wealth and honor. Hindi naman siya humingi ng kayamanan tsaka karangalan. Pero sabi ni God, ibibigay ko yan sa iyo. So that in your lifetime, you will have no equal among kings. Sa Tagalog po, bibigyan din kita ng hindi mo hiningi ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. So, tingnan po natin yung mga talatang ito, no? Tingnan po natin mula 9 hanggang 13. Dito po sa 1 Kings chapter 3. So, yung unang teaching po natin, good stewardship makes God happy. Good stewardship makes God happy. Ang nagpapasaya po sa Diyos, isa sa mga nagpapasaya sa Diyos ay yung pagiging mabuting katiwala natin. So, isipin niyo po si Solomon, nananalangin siya. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, ask whatever you wish. Hingin mo sa akin yung kahit anong gusto mo. Ang hiningi po ni Solomon rito, good stewardship. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, kaalaman, para ma-manage ko ng tama yung kaharian na ibinigay mo sa akin. So, binigyan ng Diyos ng kaharian si Solomon. Maraming anak si David. Pero bakit kay Solomon napunta yung kaharian? Bakit siya yung naging next king, next in line kay David? So, marami naman, di ba? Pero si Solomon yung pinili ng Diyos. Siya yung pinagkatiwalaan ng kaharian. So, sabi ni Solomon, Lord, kailangan ko po ng wisdom, karunungan, kaalaman para ma-manage ko ng tama yung ibinigay niyo sa akin. So, sabi po rito sa verse 10, natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Natuwa ang Panginoon. So, good stewardship makes God happy. Nagpapasaya sa Diyos yung good stewardship. Pangalawa po, God loves to answer our prayers according to His will. Gustong-gusto ng Diyos na sagutin yung mga panalangin natin na ayon sa kanyang kalooban. Ito po yung panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi isipin niyo po, si Solomon binigyan ng kaharian. Galing yan sa Diyos. Blessing yun ng Diyos sa kanya. Now, yung prayer according to God's will, ito yung panalangin na gustong-gusto ng Diyos na sagutin niya na panalangin mo. Ano yun? Lord, may blessing ako. Lord, meron akong responsibility. Tulungan niyo po ako na maging mabuting katiwala ninyo. Yun yung prayer according to God's will. Ipinapanalangin mo yung isang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos na gustong-gustong sagutin ng Diyos. No?
Kaya kung may ipapanalangin ka, ipanalangin mo yung gusto ng Diyos. Nasagutin niya. Ipanalangin mo yung kalooban ng Diyos. Kasi isipin nyo, kung ikaw, binigyan ka ng Diyos ng pamilya, tapos ang panalangin mo, Lord, tulungan niyo po ako na ma-manage ko yung family ko. That's prayer according to God's will. Binigyan kayo ng Diyos ng negosyo. Pinagkatiwalaan ka ng business, malaki man yan o maliit. Tapos ang panalangin mo, Lord, sana mag-develop ito. Gamitin niyo ako para ma-improve ito, para mag-increase, para mas lalong maging successful itong business na pinagkatiwala niyo sa akin. Tulungan niyo po akong maging mabuting katiwala, mabuting manager. That's prayer according to God's will. Kasi kahit tao man lang, di ba? Kahit tao, tayo, binigyan natin yung anak natin ng isang laruan. No? Pag good steward yung anak natin, minsan, gusto pa natin na lalo pang bigyan ng laruan, bigyan ng mga, kung ano-ano pa mga gusto ng anak natin. Kasi nagiging good steward. So, tayo rin po sa Diyos, when we are good steward, mabuting katiwala ng Diyos. Tapos, ang panalangin natin, Lord, sana yung pinagkatiwala niyo po sa akin, mas lalo ko pong ma-improve, mag-increase, mag-develop. Lord, gamitin niyo po ako para gawin iyon. That's prayer according to God's will. So, ito po yung prayer na natuwa ang Diyos at tuwang-tuwang sagutin ng Diyos. Sagutin ng Diyos. Sabi dito sa verse 10, natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ng aking mga mamamayan. Di ba? Ang ganda nung prayer niya. Humingi ka ng kaalaman, karunungan para mapamahalaan ang aking mamamayan, ang iyong kaharian na binigay ko sa iyo. At hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka na humingi ng kamatayan ng iyong mga kaaway. Sabi ng Panginoon dito, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. So God loves to answer our prayers according to His will. Ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. At verse 13 po, sabi niya, bibigyan din kita ng hindi mo hinihingi o hindi mo hiningi. Ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. Bibigyan kita ng karangalan, bibigyan kita ng kayamanan, pinahaba ng Diyos ang buhay ni Solomon, binigyan siya ng kapayapaan. Hindi niya hiniling na mamatay yung kanyang mga kaaway, pero binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa kanyang kaharian, na walang nakikipaggera sa kanya, na merong kaunlaran, nag-develop, nag-increase yung kanyang kapangyarihan. So, ano po yung isang katuruan natin dito? Number 3, wisdom expands our capacity. Kapag ang hiningi natin sa Panginoon, karunungan para maging ma-manage natin ang tama yung mga pinagkakalob ng Diyos sa atin, yung mga blessings ng Diyos sa atin. Hiningi natin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano i-manage, paano maging mabuting manager. Yung wisdom na yon, yung kaalaman na yon, it will expand our capacity to handle God's blessings. Ulitin ko po. Wisdom expands our capacity to handle God's blessing. Pag meron kang blessing ng Diyos, hindi mo alam kung anong gagawin, you don't have wisdom, isipin niyo si Solomon, walang wisdom para i-manage yung kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, yung mamamayan, mapapahamak lang mapapariwala lang. Malulugmok lang sa gera. Malulugmok lang sa paghihirap, pagdurusa. Isipin mo, binigyan ka ng Diyos ng negosyo, hindi mo alam kung paano i-manage, you don't have wisdom, mababaong ka lang sa utang. Mababankrupt ka lang. Sayang lang yung business. So, kapag meron kang wisdom, nag-e-expand yung capacity mo to handle God's blessing. Tandaan po natin, sabi ko nga, parang tubig yan Humingi ka ng tubig sa Diyos. Dapat meron kang container. Meron kang lalagyan. Pag humingi ka sa Diyos, ang lalagyan mo lang, paalad mo, tatapon lang yan. Puro butas yan. Pag humingi ka ng blessing sa Lord, dala-dala mo tabo, mako-contain mo. No? So yung container, wisdom yon. Kapag mas marami kang wisdom, mas maalam ka, mas marunong ka, lalong nag-e-expand yung container natin para saluhin yung pagpapala at blessing ng Diyos sa atin. Kung ang wisdom mo
magaling kang manager, no? Kapag binigyan ka ng Diyos na maliit na business, mapapaunlad mo. Nagpatuloy ka sa pagde-develop. Patuloy ka sa paghingi ng Diyos, sa Diyos ng kaalaman. Lalong dumadami, lumalawak ang iyong kaalaman. Lumalawak din yung container mo para i-manage yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. So, wisdom expands our capacity. And I hope and pray, no? Tayong lahat, mas lalo tayong maging marunong. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Paano natin i-manage yung mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay? Material man o hindi. Pagpapala sa relasyon, pagpapala sa material, pagpapala kahit sa edukasyon natin, pagpapala sa any kinds of blessings, no? Pag meron tayong wisdom, nag-e-expand yung capacity natin para mahawak, mapamahalaan yung pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. So, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, make God happy by being a good steward. Pasahin natin yung Diyos sa pagiging good steward natin, good manager. Pinagkatiwalaan ka ng kaunti, pinagbuti mo, natuwa si Lord, bless ka pa lalo, mas lalo mo pang pinagbuti, mas lalo pang natutuwa ang Diyos, mas lalo pang naitatanyag ang pangalan ng Diyos, mas lalo pang naluluwalhati ang Diyos. So, make God happy by being a good steward. Huwag mong hayaan na bless ka ng Diyos ng 100 piso, tapos yung kaunti doon nagagamit mo sa bisyo. Yan ang yung hirap kasi. Kapag 5% o 10% ng kaperahan natin nagagamit natin sa bisyo, pag yung 100 naging 1,000, yung 10% ng 1,000 lumalaki rin yun, yung halaga. Lumalaki rin yung bisyo natin. So maganda, 100% Lord sa iyo to. Gusto ko maluwalhati ka sa lahat ng pagpapala mo sa buhay ko. Make God happy by being a good steward. Number 2, ask what God desires to give. Hingin natin sa Diyos yung mga bagay na gustong-gusto ng Diyos na ibigay niya sa atin. Ask what God desires to give. You pray according to His will. Di ba, yung Diyos, kapag hiningi mo yung mga bagay na nakakalugod sa Kanya, hindi ba gustuhin ng Diyos na sagutin ang iyong panalangin? Kaya magandang rule sa buhay, no? Kapag may mga decision tayo, Lord, what gives you greater glory? What gives you greater glory? Yun yung decision na gagawin ko. Yun yung tatahakin ko. Minsan mahirap, minsan maraming masasaktan, minsan hindi iyon yung kaparaanan ng mundo. But if that decision will give you greater glory, that will be my decision. So ask what God desires to give. And number 3 po, pray Jabez prayer. Ipanalangin natin yung prayer ni Jabez. Ano yun? Enlarge my territory. Lord, expand my capacity to handle your wealth. Huwag niyo po akong bigyan ng pagpapala na hindi ko kayang ipamahalaan. Bigay niyo po sa akin, Lord God, yung kaya ko lang pamahalaan. At expand niyo po yun. Napakagandang panalangin na enlarge my territory. Pero tandaan natin, kapag pinalaki ng Diyos yung teritoryo mo, yung lalaki rin yung responsibility natin at lalaki rin yung ating oportunidad para maluwalhati ang ating Diyos. So ipanalangin natin to, no? Enlarge my territory, Lord. Enlarge my capacity to handle your blessings. So ilan lamang po ito sa ating mga application. Para naman po sa ating discussion, how do we practically expand our capacity to contain more of God's blessings? Practically speaking, paano natin mapapalawak yung container natin, yung lalagyan natin, na pupunuin ng Diyos ng kanyang pagpapala? Pagpapalang spiritual, physical, o kahit anong klaseng pagpapala. So, practically speaking, paano natin mapapalawak yung capacity natin to contain more of God's blessings? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion group. At kung wala po kayong kadiskusyon, meron po tayo niyang 8 p.m. from Monday to Saturday po yan. 8 p.m. Philippine time. Pwede po kayong mag-join. Marami po diyang mga small groups, naghahati-hati po yan. At meron din po tayong small group for international. So, para po sa ating panalangin, sama po natin ito sa prayer mamaya, no? Sabi natin sa Panginoon, Lord,
I ask that everything you have given me will improve. Yan yung prayer according to God's will. Lord, lahat ng binigay niyo po sa akin, tulungan niyo po akong ma-improve ito. Develop and increase. Yan yung prayer according to God's will. Expand my capacity to handle your blessings. Make me a good steward. Grant me wisdom. Enlarge my territory. May I be great for your greater glory. In Jesus' name. Napakaganda pong panalangin. Sama natin sa prayer natin mamaya. Kausapin natin si Lord. At kung meron po kayo natutunan dito sa ating devotion, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.